Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, October 2, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Vlogger na si Diwata, isa sa mga nominado ng vendor sa party list group para sa Kongreso. Senator Amy Marcos, mag-asawang Lucy at Richard Gomez, naghain na ng kandidatura para sa 2025 midterm polls. Mga subscription fee para sa Netflix, Disney Plus at iba pang online content. Tataas ba dahil sa bagong batas na VAT sa digital services? Sa Thailand, bus ng mga batang nasa field trip nasunog. 23 katao patay. Catherine Bernardo at Alden Richards ng pelikulang Hello, Love Again may kick-off tour sa October 5. At sa showbiz, Blackpink members Jennie, Rosé, Liza at Jisoo may mga bagong upcoming solo music. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Parang piyesta sa may Comelec Tent City sa Manila Hotel sa ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador at party list nominee. Kabilang sa mga nag-file ay sina re-electionist Senator Amy Marcos at from Pares to Congress naman ang peg ng vlogger na si Diwata na nominee ng isang party list group. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Kanya-kanyang eksena ang mga taga-suporta ng mga kandidato sa ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador sa Comelec Tent City sa Manila Hotel. Una naghain ng COC ang re-electionist na si Senador Amy Marcos na sinamahan ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Talaga naman ang dala ng nanay ko ay yung kanyang swerte. Kaya tuwan-tuwa po kami. Re-electionist si Senator Amy sa ilalim ng Nationalista Party kung saan kabilang din si Senadora Pia Cayetano at Congresswoman Camille Villar na parehong nasa senatorial lineup ng administrasyon. Ayon sa senadora, hindi pa niya nakakausap ang kapatid na si PBBM. Anya, kumalas siya sa partidong alyansa ng pagbabago ng kanyang kapatid para maging independent sa gitna ng hiwalayang Bongbong Marcos Sara Duterte na dating unit team. Namamangka daw ako sa dalawang hilog. Hindi ganon. Nais ko maging hilog kung saan magtatagpo lahat ng tubig. Para alam naman ninyo, kapag meron kayong kaibigan o dalawang kaibigan na nagkakatampuhan, nagkakagalitan, hindi nagkakaunawaan, hindi ka naman kakampi para lumaban dun sa isa o gagatungan yung isa para palalain pa yung away. Naghain na rin ng COC ang administration bets sa sina re-electionist Senator Lito Lapid, dating Senate President Tito at dating Senador Ping Lacson. I do not have to reinvent myself. I pledge to continue not availing of pork barrel allocations in any shape or form. Umeksena naman ang sikat na vlogger at pares vendor na si Diwata o Deo Balbuena na naghain ng kanyang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA bilang ika-4 na nominado ng vendors party list. Hayaan nyo muna ako bigyan ng pagkakataon, di ba? Bago nyo ako husgahan. So, yun. Gagawin ko lahat ang kakayahan ko para matulungan ang lahat ng vendors. Umaasa naman magbabalik Kongreso ang United Senior Citizens Party List. Nakita naman ninyo ang daming mga matatanda na naaabuso o na sinasaktan, binubugbog. Yun ang sa lahat ayaw ko, yung makita ko na o kaya marinig ko ng mga matatanda ay sinasaktan. Nasa higit 4 na raang pulis Maynila nakadeploy sa Comelec Tent City hanggang sa pagtatapos ng COC filing sa October 8. Marami tayong mga additional na yung ating mga naka-standby na mga persa para gamitin natin dyan. Pero so far sa tingin natin, sapat na yung ginawa nating dami ng ating mga magbabantay o yung ating mga security forces. Para sa kayusan sa Manila Hotel, itinakda ng pulisya na hanggang sa tapat na lang na Ermita Police Station pinapayagan ng supporters sa mga kandidato para sa kanilang programa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi pa man nagsisimula ang kampanya, plano ng Magdalo Party List
na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Magdalo Party List First Nominee Gary Alejano, oras na maluklok sila sa pwesto, ito ang kanilang unang gagawin sa Kamara. Hihimukin rin nila ang iba pang miyembro ng mababang kapulungan na maghain ng impeachment laban kay Duterte. Matatandaang noong 2017, naghain ng isang supplemental impeachment complaint ang Magdalo laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung mananalo at sa nakikita ko pong mga violations against the Constitution, malaki pong posibilidad na maghahain po ako ng impeachment. Against the Vice President? Against the Vice President. Nanguna ang 10 sa 12 senatorial candidates na sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa survey ng Social Weather Stations. Isinagawa mula September 14 hanggang 23 ang survey kung saan nagtanong ito sa 1,500 adult respondents sa buong bansa patungkol sa kanilang mga posibleng iboto bilang mga senador. Liyamado pa din sa survey si Erwin Tulfo sa top 1, sinundan ni Tito Soto at Pia Cayetano. Pasok rin sa listahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at presidential sister Amy Marcos. Ang naturang survey ay kinomisyon ng consultancy company na Strat-based Group na siyang nagpasa ng 40 pangalan na pagpipilian ng mga respondent. Target nitong malaman ang opinyon ng mga botante sa mga kandidato na nakakuha ng kanilang suporta. Tiniyak ni Senate President Francis Cheese Escudero na wala siyang balak harangin o tutulan ang pagsasabatas ng panukalang batas na layong ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas. Ayon kay Escudero, hindi raw siya makikialam o manghihimasok sa pagbabalangkas ng batas dahil klarong conflict of interest ito sa kanyang panig. At kung kakailanganin man raw ang kanyang suporta para maipasa ang anti-political dynasty law, malugod niya raw itong ibibigay. Ang paalala lang ni Escudero, dapat may klarong definisyon kung ano ang political dynasty at dapat may sapat na guidelines o regulasyon patungkol dito. Hulyo nang ipanukala ni Senator Robin Padilla ang Senate Bill 2730 na layon umanong wakasan ng monopolya sa politika ng Pilipinas. Dahil produkto ako niyan, hindi ko haharangin yan. Kung kailangan ng boto ko para mapasayan, boboto ko dahil laban naman yun sa interes ko. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na magpapataw ng buwis sa mga foreign digital service providers kabilang ang video streaming platforms kagaya ng Netflix, Disney Plus at Spotify. Ibig sabihin ba ay tataas na rin ang ating mga monthly subscription fee? Alamin natin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Doon ko po pinapanood din po yung mga iba pang Korean na series na per episode po. Netflix and chill ang stress reliever ng government employee na si Leonard sa kanyang libreng oras. Pero ang pangamba niya, ang kanyang monthly subscription fee sa Netflix, baka magtaas na. Sa mahal na mga bilihin ngayon, tapos bibigyan pa nila ng tax sa Netflix, tataas pa yung premium, mas mahirap na din. Pinirmahan na kasi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas na magpapataw ng buwis sa mga foreign digital service providers katulad ng Netflix, HBO Plus, Disney Plus at Spotify. With this law, we say that if your presence in the Philippine market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. But make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value-added tax on digital services. Alinsunod sa Republic Act 12023 o Value-Added Tax on Digital Services Law, 12% ang ipapataw na value-added tax o VAT para sa music and video streaming platforms, search engines, online stores, digital advertising at online media. Hindi kasama sa VAT ang online courses, webinars at iba pang digital educational programs. If you are reaping the rewards of a fruitful digital economy here, it is only right that you contribute also to its growth.
Mahigit 100 billion pesos ang tinatayang kikitain ng gobyerno mula sa naturang batas sa loob ng 5 taon ayon sa Bureau of Internal Revenue. Pero magre-resulta ba ito sa taas singil sa mga consumer para sa services gaya ng Netflix at iba pang digital services? Depende yan sa mga kumpanya ayon sa BIR. As to whether magkakaroon ng price increase, it doesn't necessarily follow. It's a business decision by the service providers. But again, nagbabayad na naman talaga dapat sila from the very beginning. So they should have incorporated that yung concept ng VAT na yan sa simula pa lang during their pricing. Ipinauubaya na ng Department of Finance sa mga digital service providers ang desisyon ng taas singil sa monthly subscription. So pwedeng magkaroon ng price increase, but again, I think it would be minimal. Hindi naman yan 12% automatically mag-i-increase sila. Also commensurate and same rate. Titignan po kung sa ilang buwan kung kakayanin pa sa budget. Pag hindi na, magkakat na po ng hindi na po mag-subscribe sa Netflix. Sa ngayon, pumapalo sa 149 pesos hanggang 399 pesos ang monthly plan para sa Netflix. Ang Disney Plus Basic Plan ay 229 pesos. Sa HBO Plus ay 149 pesos kada buwan, habang sa Spotify ay 149 pesos hanggang 239 pesos kada buwan. Magiging epektibo ang naturang pagbubuwis 4 na buwan matapos pirmahan ng Pangulo ang Implementing Rules and Regulations o IRR nito. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Good news mga ka-A to Z, inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang 30 pesos hanggang 66 pesos na dagdag sahod para sa manggagawa sa pribadong sektor sa Cagayan Valley, Central Luzon at Soc-Sargen. Ibig sabihin, mula October 17, magiging 460 pesos hanggang 480 na ang arawang sweldo sa Cagayan Valley. Uutay-utay naman ang dagdag sahod sa mga probinsya sa Central Luzon na aakyat sa 495 hanggang 525 pesos kada araw mula October 17 at muli hanggang sa 520 hanggang 550 pesos simula April 15 ng susunod na taon. 4 na segwada naman ang magiging taas sahod sa retail at service sector ng Soc-Sargen na iaakyat mula 396 pesos sa October 17 hanggang sa 430 pesos pagsapit na primera ng Hunyo 2025. Mahigit 700,000 minimum wage earners ang inaasahang makikinabang sa bagong wage orders sa 3 rehiyon. Mga ka-A to Z, posibleng bumaba na ang presyo ng bigas sa mga susunod na araw. Ito ay matapos alisin ng India ang export ban sa non-basmati white rice. Matatanda ang 2023, pinatigil ng India ang pagbebenta ng bigas dahil sa pagbaba ng kanilang produksyon sa harap ng banta ng El Nino. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa, malaking tulong umano ang muling pagbubukas ng rice exportation ng India para mapakalma ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Ang India ang isa sa pinakamalaking rice exporters ng bigas sa buong mundo. Mawawala nga yung pressure una sa trigo dahil nandiyan pa rin yung problema natin sa Ukraine. But at least yung rice ma-free up at dadami yung matitrade sa buong mundo. At mas mura yung Indian rice din compare sa Vietnam. Naitala ang isang Phreato magmatic eruption sa Bulkang Taal pasado alas 4:21 ng hapon ngayong Biyerkules ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nakuhaan ng ilang mga residente ang pagputok nito kung saan makikita ang pagbulusok paitaas ng makapal at kulay abong usok na umaabot sa 2,400 na metro ang taas mula sa main crater ng bulkan. Kita naman sa video na ito ang pag-produce ng bulkan ng itim na plume bago tuluyang maglabas ng makakapal na usok na tumagal ng halos 11 minuto. Ayon sa PHIVOLCS, nangyayari ang phreatomagmatic eruption kapag nagkaroon ng kontak sa ilalim ng bulkan ang tubig at mainit na magma. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal habang patuloy na pinag-iingat ng PHIVOLCS ang mga nakatira malapit sa bulkan. Say hello
hello one more time para kay Ethan at Joy dahil ang cast ng Hello Love Again na pinagbibidahan ng blockbuster queen Catherine Bernardo at Alden Richards may kick-off tour at poster launch sa darating na October 5. Kumpirmado mismo yan sa social media post ng Star Cinema. Ang nasabing tour ay gaganapin sa Ayala Mall Soledad Activity Park. Ganap na alas 5 ng hapon. Nakakasama po nila Catherine at Alden sa event na yan sina Valerie Concepcion with special performances pa mula kay Dre Sugay, Jel Ray at Brian Chong. Mapapanood po ang Hello Love Again sa mga sinahan malapit na sa November 13. Susunod, apo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, agaw pansin nang naghain ng kanyang kandidatura sa Davao City. At sa ating sulyap sa mundo, bus na sinakyan ng mga batang nasa field trip sa Thailand, nasunog, 23 katao patay. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. May pakulo ang isang bayan sa Rizal sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Pero sa kabila nito, medyo matumal pa rin ang COC filing sa ilang probinsya. Samantala, agaw pansin naman sa Davao City ang apo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naghain na rin ng kanyang kandidatura. Para sa anong posisyon kaya? Alamin sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Aakalain mong piyesta ang dagundong ng mga instrumento ng banda sa ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa bayan ng Baras, Rizal. Paingay ito ng incumbent mayor na muling tatakbo sa pagkaalkalde. Gusto namin ipagpatuloy ang mga pangarap ng aming mga kababayan na ngayon ay nagkaroon na ng katuparan. So gusto namin dagdagan pa at maging maganda ang pag-usbong ng kaunlaran ng aming bayan ng Baras. Ang kampo pa lang ng incumbent mayor ang nakapaghain ng COC pero inaasahan na sa mga susunod na araw maghahain ng kanilang katunggali. Gayunpaman, tutugtog pa rin daw ang banda kahit sa kaninong kandidato. Simulan natin na masaya, na matapos ng masaya. Yan ay para sa lahat, hindi lang para sa atin yan. Para sa ating mga kababayan na gusto maglingkod at sign of peaceful ng darating na halalan. Pero kung may pabanda sa ibang bayan ng Rizal, sa Teresa at Cainta, tahimik ang opisina ng COMELEC dahil matumal pa umano ang nagsusumite ng COC. Sa ngayon, mula kahapon ng first day of filing hanggang ngayon ay wala pa pong nag-file. Although may mga pasabi-sabi na may nag-file, inaantay ko hanggang ngayon wala pa. Napakatumal talaga kasi nga siguro because as informed, nagkaroon na tayo ng coalition dito po sa bayan ng Teresa. Okay. So nagkakaisa na po sila. Paliwanag dito ng COMELEC, base sa kanilang karanasan ay madalas inaayon ng kandidato sa petsa kung ano di umano ang swerte para sa kanila. Samantala, sa Davao City, agaw pansin ang apo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Rigo Duterte na naghain ng kandidatura bilang councilor ng 1st District ng syudad. Sinamahan siya ng amang si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte na tikom pa rin ng bibig kung tatakbo ba sa halalan 2025. Ang celebrity couple naman na sina Richard at Lucy Torres Gomez formal na ring naghain ng re-election bid bilang Leyte Congressman at Ormoc City Mayor. Maging ang alleged drug lord Roland Kerwin Espinosa tatakbo rin bilang mayor ng Albuera Town, Leyte. Habang sa Metro Manila naman, sabay na naghain ng kandidatura sina incumbent Caloocan City Mayor Dale Along Malapitan at tatay niyang si former Mayor Oscar Oca Malapitan na kapwa muling tatakbo bilang alkalde at kongresista ng lungsod. Magmula bata ako, magmula pinanganak ako, laman na ako ng kahalyan ng Caloocan So mas libot at saka yung experience as public servant sa lokal na sa Caloocan. Maugong na makakatunggali ni Mayor Along sa pagkaalkalde si ex-Senator Sonny Trillanes. Siyempre lagi naman pag may kalabang ka laging may challenge yun, di ba? Pero okay lang, at least magkakaroon din ng mga choices ang mga taga-Caloocan. Pautay-utay man ang dating ng COC filing sa ilang bahagi ng bansa,
Inaasahan namang bubuhos pa ang mga magsusumiti hanggang sa papalapit na deadline sa October 8. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Target ng Senado na maaprubahan ang General Appropriations Bill ng 2025 National Budget sa unang linggo ng Disyembre ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero. Ayon kay SP Cheese, desidido ang Senado na matapos ang lahat ng committee deliberations sa mga panukalang budget ng iba't ibang ahensya ngayong Oktubre habang nakarises ang Kongreso. Nakatakda namang ipasa ng Kamara ang kanilang bersyon ng 2025 GAA sa October 25. Sakaling isumiti ng Kamara ang kanilang GAB sa nasabing araw, nakahanda ang Senado na maghain ng committee report sa pag-resume ng sesyon nito sa November 4. Umaasa naman sila na pagdating ng November 5 o 6, masusponsoran na ang 6.3 trillion pesos na panukalang pambansang budget sa 2025. Bago kami mag-adjourn, kailangan yan mapadala sa Malacanang dahil wala na kaming sesyon. So inaasahan namin maaprubahan ang budget within at the latest, the second week of December. Humihirit ang legal team ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy ng House of hospital arrest dahil sa kanyang health condition. Bukod sa apelang hospital arrest, nananawagan rin ang kampo nito sa PNP na iwasan ang pagsasapubliko ng impormasyon ukol kay Kibuloy. Sa ngayon, nananatiling nakapending sa korte ang request ni Kibuloy. He is just hoping that he will be placed in a hospital setting so that his health would be attended to right away by his doctors. Sana naman po yung PNP, irespeto nila at huwag na lang mag-engage ng mga haka-haka at hindi na lang po sa publiko, sa korte na lamang po. Gobyerno ng Pilipinas tiniyak na walang Pilipinong nasawi sa Israel at Lebanon sa umiigting na gyera doon. At mahigit 20 katao patay sa nasunog na bus, lulan ang mga batang estudyante sa field trip sa Thailand. Bus driver, sumuko na. Ang ating sulyap sa mundo sa Balitang A to Z ni Paul Henson. Arestado na ng Thai Police ang bus driver na sangkot sa pinakamalagim na aksidente sa lansangan sa Thailand sa loob ng isang dekada. 23 ang patay nang maglagablab ang isang bus sakay ang mga batang estudyante at mga guro sa kanilang field trip. Hinihinalang sumabog ang isang gulong ng bus sa highway dahilan para sumalpok ito sa barrier bago ito lamunin ng apoy. Ayon sa Thai Police Chief, hindi na makilala ang ilan sa mga batang nasawi dahil sa tindi ng pagkasunog. Ayon sa driver, tinangkapan niyang kumuha ng fire extinguisher mula sa kalapit na bus, ngunit nagpanik siya at pumulas. 3 estudyante ang nasa ospital, 2 sa kanila ay nasa kritikal na kondisyon. Iniimbestigahan na ng pulisya ang bus company kung may paglabag ito sa safety standards. Naglunsad ang Iran ng missile attack laban sa Israel dahil sa patuloy na gyera ng Israel sa Gaza Strip kung saan mahigit 40,000 Palestino na ang namatay. Ganti ito ng Iran laban sa patuloy na opensiba ng Israel sa Lebanon kung saan nasawi ang mga leader ng Islamist militant group na Hezbollah. Ayon sa Department of Migrant Workers, ligtas ang lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa Israel. So, sa Israel, wala po tayong problema dahil may mga tinatawag po tayong bomb shelters. No? Pati po sa Lebanon, wala pong ni isa na Filipino tayo na nasaktan. Itinigil na ng DMW ang hiring ng Filipino workers sa Lebanon dahil sa kaguluhan. Nag-areglo na ng chartered flight ang gobyerno ng Pilipinas para sa pagpapauwi sa 300 Pilipino at kanilang mga kaanak mula sa Lebanon. Yan ang ating sulyap sa mundo para sa Balitang A to Z, Paul Henson. From Olympics to Philippine Navy, may bagong recognition ng 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo dahil bukod sa kanyang makasaysayang Olympic double win, bahagi na rin siya ngayon ng Philippine Navy Reserve Force bilang Petty Officer First Class. Kinilala ng Philippine Navy sa seremonyang idinaos nitong Martes, October 1 sa Navy Headquarters ang dedikasyon at disiplina na ipinamalas ni Kaloy sa Olympic stage. Ayon sa Philippine Navy, kumpiyansa sila na maipapamalas din ni Kaloy ang
ang mga katangiang ito para makapagserbisyo sa bansa bilang reservist. Buong puso namang pinasalamatan ni Kaloy ang Philippine Navy at sinabing proud siyang isuot ang kanyang Navy uniform. Nangako rin ng atleta na paninindigan niya ang kanilang core values nang sa gayon ay magsilbi siyang inspirasyon sa mga kabataan. Sa aming pagbabalik sa balitang A to Z Showbiz, Blackpink members Jennie, Rose, Liza at Jisoo may handog sa kanilang mga fans. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng balitang A to Z. May bago na namang paboritong kanta ang mga Blinks na talaga namang kaabang-abang dahil ang Blackpink members na sina Jennie, Rose, Liza at Jisoo may hatid na good news sa kanilang solo projects. Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hold your breath, Blinks! Dahil ang Blackpink member may mga solo projects na aabangan. This next song is not released yet. But I will be performing it for the first time just for you. Una na dyan si Lalisa na masayang inawit ang new single na Moonlit Floor kasabay ng kanyang performance sa Global Citizen Music Festival sa New York City. Ang naturang dance pop track ay may interpolation ng hit song na Kiss Me ng Sixpence None the Richer. Nakatakda itong i-release sa October 3. Samantala si Jennie may pasilip sa kanyang upcoming single na Mantra. Ito ang unang solo track ni Jennie mula nang i-release ang You and Me song noong October 2023. Mapapakinggan ang Mantra ni Jennie sa streaming platforms simula October 11. Hindi naman papahuli si Blackpink member Rose na ready na rin sa kanyang first ever studio album na pinamagatang Rosie. Kwento ni Rose, dugot pawis ang kanyang pinuhunan para sa album. Kaya naman masaya ito at halos hindi na makapaghintay na maibahagi sa lahat ang nilalaman ng kanyang munting journal. Perfect for Christmas season ang Rosie album na i-release sa December 6. But wait, there's more! Kasabay ng paghahanda ni Jisoo para rin sa kanyang comeback solo music, kasado na rin next year ang pagpapalabas ng zombie thriller series na Newtopia, inspired by the novel Influenza. Maliban dyan ay may upcoming movie rin siya with the Korean heartthrob Lee Min-ho. May solo-solo mang project na katakda pa rin namang mag-reunite ang Blackpink para sa kanilang comeback world tour sa 2025. Way to go, girls! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan na ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa marriage mentor na si Angela Schwend. Ayon sa kanya, habang tinuturuan natin ang mga bata ng mga aral patungkol sa buhay, tinuturuan naman nila tayo kung ano nga ba talaga ang halaga at kabuluhan nito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam, magandang gabi sa'yo, Pilipinas!